Magandang hapon po sa lahat. Dito po tayo ngayon sa may sa Mulberry Farm, La Castellana. So mag-i-interview tayo sa behind the man sa Mulberry PP sa La Castellana. Sir, magandang hapon po. Live po tayo ngayon sa sa Lagawan sa Negros. Sir, unang tanong ko po sir, paano na pumasok sa isipan mo na ito yung pinagbigyan mo ng pansin yung mulberry farming? Dati, nag-aaral tayo ng agrikultura noon, nung panahon ng pandemya. Nakita ko sa Facebook na marami palang iba't ibang uri ng mga halaman na pwede nating itanim dito sa Pilipinas. Hindi lamang po yung mga native, mga fruit po natin. Meron din po tayong mga native na mga berries. Kagaya po ng mga mulberries na ito na napakarami pala siyang variety. Kaya ito po yung naisipan ko dahil nga may kalaitan yung lugar ko. Kaya naisip ko na yung itanim dito ay mga high value na mga halaman. Kaya dito nagsimula yung mga berries farming po natin mula sa mulberries, grape, blackberries at saka sa mga mansanas. Sir, ano nag-udyok sa'yo na dito sa atin sa Negros ay yung pangunahing nating tanim ay tubo, sugarcane plantation po tayo. Bakit ito yung naisipan mo yung mulberry? Yun nga, magandang tanong din yon kasi nga dito po tayo sa Negros. Mulberry po yung naisipan ko dahil nga po napapalibutan po tayo dito ng taniman ng mga tubo. Yung isa sa pinaka tinitingnan kong pansin na problema naman po sa sugarcane farming dahil nga maliit yung lugar ko, hindi ko po hawak yung presyo ng asukal. Kasi nga po tataas yung presyo ng abono pero hindi natin kaya maglagay ng presyo sa produkto nating maaani dahil central naman po yung nagbibigay ng presyo. Samantala dito po sa mga berries po natin, bukod tagi tayo. Kaya mas maganda yung ganitong paraan ng farming kasi nga tayo po yung nagdidesisyon kung tayo nagalatag ng presyo sa ating mga pananim. Sir, isang tanong dahil nung pandemic, marami bang pumupunta rito na mga pickers nung kasagsagan po ng ECQ, GCQ, ano ba yung kasi nag-start ka ng pandemic. Opo. So paano nila nalaman na ito yung itong La Castellana ay naging mulberry farming dito. So Opo. ano yung yun sir, yung paano mo ina-market itong mulberry? Dati, nung panahon ng pandemya, nag-aaral pa po tayo noon ng agrikultura pero marami na tayong mga tanim dito, may mga bumisita pero hindi pa ganoon karami. Sa tulong po ng mga local vloggers po natin, kagaya po ninyo sir, na-expose yung ating pananim at paunti-unti ay nakilala po tayo at hindi lamang po mulberry yung tinatanim namin dito, marami din po mga fruit bearing trees tsaka mga native fruit trees. Kaya doon po nagsimula talaga sa nung time ng pandemya. Sa ngayon, pinagpapatuloy natin ang ganitong uri ng farming para malaman natin na hindi lamang pala sa sugarcane maganda itanim sa probinsya ng Negros, kundi sa iba't ibang uri ng mga berries, lalo na yung mga imported berries natin, tsaka yung mga native berries po natin. Sir, yung sa mga fertilizer, ano ba nagamit mo? Ito ba yung fertilizer natin o organic or mga synthetic na fertilizer? Meron po tayong ginagamit dito ng mga fertilizer. Depende po sa uri ng mga tanim po natin. Yung mga mulberries po, 100% organic po ito kasi po hindi na po ito nangangailangan ng pest and disease management dahil nga po pinupruning natin yung mga dahon nila pag meron tayong makitang mga sakit o insektong dumadapo sa mga dahon. At sa ganong paraan din napapabunga natin yung mga mulberries sa pamamagitan ng pruning. Kaya hindi na po kinakailangan ng mga pataba o di naman kaya ng mga pesticide. Gumagamit naman kami ng mga synthetic na mga fertilizer doon naman po sa mga mais po natin. Pero sa ngayon, tumigil po muna tayo sa pagmamais at nag-focus po tayo sa pagtanim ng mga iba't ibang uri ng mga fruit trees dito sa ating nursery. Sir, ilang trees po ba dito yung mulberries natin ngayon?
Yung mulberries po natin, umabot ito noon ng 1,000 mahigit. Ang laki naman pala sir. No? Yes po, sa ngayon, nabawasan na siya. Siguro estimated ko na ito, nasa 700, 600 na lang. Dahil nga po yung mga mother trees po natin ay binibenta din natin sa pamamagitan ng ball out. Tinatanggal po yung isang buong halaman at binibenta sa mga gardener po, sa mga farm owner din. Kaya unti-unting nababawasan yung mga blackberry po natin. Pero sa ngayon, nagtanim po tayo sa kabilang lote ng another mga mulberries tsaka mga guapas para kahit pa paano masustentuhan natin ang needs ng mga pickers natin dito sakali man po na dumagsa ulit yung mga tao, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng summer at Holy Week. Marami po tayong mga bisita dito. Ay, okay sir. Ano naman po yung epekto ng pagputok po ng kanlaon dito sir? Yung epekto sa berries natin? Yung pagputok po ng kanlaon, umulan po dito ng abo, yung volcanic ash. Pero merong advantage at disadvantage sa pagputok na yon. Yung disadvantage po nun ay namatay yung ibang mga halaman natin dahil nga po sa abo meron siyang sulfur-borne. At ang kagandahan naman ay medyo maganda yung tubo ng mga blackberry po natin dahil nga po sa abo na yon na-defoliate ang mga dahon, yung mga fungus o yung mga sakit sa dahon nila natanggal. At kita nyo naman grabe yung bunga niya ngayon. Yun po, may advantage, disadvantage po. Pero sa ngayon, medyo madalang po yung bisita natin dahil nga po may alert level pa rin po yung kanlaon natin. Hindi naman po tayo sakop ng kilometer danger zone. Pero yun nga lang po, may pagkabahala sa ibang bisita po natin. Sir, sa mga berries na to, ano pa yung mga tanim mo dito? Marami kong anong klase ng berries po ang nandito ngayon? Sa ngayon, meron po tayong mga blackberry kagaya po nito. Ito po yung mga blackberry po namin. Ito po ay galing pa sa bansang Ukraine na inangkat po. Maganda din po yung pagtatanim natin ng mga blackberry kasi 100% nabubuhay ang mga ito. Sa ngayon po ay naubos po yung pag-pick ng mga berries po natin. Meron naman itong second batch na namumulaklak na naman sila. At meron din po tayong mga mulberries, iba't ibang uri, iba't ibang variety. Merong mahaba, mataba, at saka puti. At saka meron din po tayo dito iba't ibang uri ng ubas. Yan po. Excuse. Ito po yung variety ng ubas namin na tinatawag na Baikonur, White Malaga, at saka yung Brazilian hybrid po natin. Ito po ay mga table grapes na ibig sabihin matatamis at hindi po sila yung kagaya ng wine type variety. At meron din kami iba't ibang uri ng mga halaman na binibenta po dito. Mga grapes, pomegranate, saka mulberry. Sir, ang pagbibenta pala ng mga seedlings nyo, ano ba yung classification ng pagbenta ng mga seedlings nyo? Yung presyo po ng mga halaman po namin dito, dumidepende sa laki, sa mode of propagation, markot, seedlings, grafted at saka budding. At dumidepende din sa uri ng halaman. Kung native, imported, or berries or trees type na mga halaman. At sa sizes po. Pero kadalasan na presyuhan po dito, nasa 80 at 100 hanggang sa umaabot ito ng 1,000. Depende po sa uri ng halaman. Kagaya po niyan, yung mga human size po natin na mga rambutan, tsaka mangga, yan po yung pinakamabenta sa ngayon sa panahon ng tag-init kasi nga matibay po sila sa matinding init. Ito yung kalamansi, di ba sir? Yes po sir. Grafted po sir na kalamansi. Maganda din po yung kalamansi natin kasi nga po malakas yung pagbunga nila dahil nga po ito ay king kalamansi. Meron din po tayo mansanas po. Ito po yung halaman namin. Iba't ibang uri, iba't ibang laki. Yan po. Dito lang po yan sa La Castellana, sa Negros. Ito po yung mga berries po namin na pinapapiking. Ito po ay US variety na mulberry kung saan malalaki at malalakas yung production ng bunga nila. Sarap po.
Ito po sila. Ganito po yung mga berries po natin. Ayan sir, paano ba pumunta rito sir? Sa ano ba yung ilang oras sa papuntang La Castellana galing po ng Bacolod o sa ibang Karatig Barangay o Karatig City po? Dito po, pag pumunta po dito yung mga bisita po natin from Bacolod City to La Castellana, private vehicle po, aabutin po lamang ng 1 oras yung biyahe. Minsan po 45 minutes, depende po sa uri ng sasakyan. Open po kami dito everyday. Marami po kami dito ino-offer na mga iba't ibang uri ng mga pananim. Yung mga anak po ninyo, pwede nyo po dito dalhin para sa kanilang activity na berry picking. At sa mga gusto din po magpatayo ng ganitong farm, kagaya po sa setup namin, kami po ay gumagawa ng pagbisita sa inyong farm. Gagawa po tayo ng site visit, soil analysis, tsaka po yung farm layout. Kami na rin po yung magtatanim sa mga farm na gusto ninyong i-establish. Kaya sa mga kaibigan, kababayan po natin na gustong mag-invest sa farming, ay maaari po ninyo kaming tawagan o bisitahin dito sa aming nursery sa Seedlings La Castellana po. Okay sir, at maraming salamat po at Yes, sir. unlakan mo po yung aming interview sa LSN TV Vlog, Lagawan sa Negros. Congratulations sir sa iyong mga mga produktong katulad nito at nai-enjoy po ng mga local tourists natin at even those sa mga international tourists. Ito po yung kagandahan sa Pilipinas, namumulaklak, namumunga po ang lahat ng klase ng uri ng prutas, halaman. So ito po si LSN TV Vlog at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Please like and share our YouTube channel din sa TikTok and sa FB page.